Magandang hapon po sa inyong lahat guys. Ayan, pahapon na po. Nakapagpahinga na tayo. At wala na pong init sa labas kasi ayan, papalapit na pong gumabi. Ang oras po is alas 6:30. So ayan, nag-umpisa na po tayo mag-routine na naman para po sa hapunan. Ayan, nagsasaing po tayo. Medyo mabagal po yung pagluto natin ngayon dahil isang butane lang po yung gamit ko. Kasi yung isang butane, dinala po ni Ronald doon sa trinabahuan po niya. Ginagamit nila na hindi pa naman nakapasok si Ronald. So, kasi butane kami ngayon dahil nabusan po kami ng gas. Okay sana kung yung butane namin is dalawa. Kasi magluluto po tayo ng isda. Ngayon naman is mag-prito. Ayan. Isda na salmon daw ito, salmon. Kasama po ito kanina na binili ko kaninang tanghali. Half kilo lang po yun, yung budburon. Sabi pa nila budburon. Tag 200 yung kilo, kalahati lang po yung binili natin para masabuan. Kasi ito naman 1 kilo to 60. Sinalmon daw. Sa amin, galunggong po ito. Lumaki na po siya, galunggong. 1 kilo po. So, gagawin ko dito is magpreprito po tayo. Magpreprito po. Ayan, 1 kilo. Tapos nagpunta naman dito si Nanay Bing kanina. Naglako ng gulay. So ayan, bumili po tayo ng 3 balot. Ito po, 10 pesos po yung binta po niya. So 3, tas 2 okra. So ito po yung lulutuin natin para pares po sa prito. So ayan. Ano naman po yung kanin natin. Kaya medyo maga-maga tayong mag-umpisa magluto dahil 1 butane lang po yung ginagamit natin. Tinantiya ko lang po yung oras na lumabas ng stock room natin. Tapos syempre nandito na po yung mga lamas natin. Tapos nakahugas na rin po yung magic kawali natin. Tapos meron pa tayo ditong natirang sabaw. 1 piraso na lang po yung isda. Pwede pa ito higupin ni Papa Bits. Para po mayroon po siyang sabaw na mahigop. Tsaka pailawin natin na po yung altar na. Pailawan pala. Hindi pailawin yung altar. Kasi kung pailawin, lahat po yan iilaw. So, mag-umpisa po tayo hugas ng lulutuin. Pakbit. Pakbit tayo ngayon. Medyo nakapagbinta na si Nanay Bing sa tanim nilang okra kahit maliit pa lang yung tubo. May mga bunga pala. Nakag-harvest po siya kanina. Ngayon nga, sabi ko, nasasalubong po yung init ng araw kaya hindi po lumalaki. Para po siyang bonsai. Tapos yung isda, hindi natin ito ubusin. Pero may isda pa doon sa ref yung hinuli ni Christian kagabi, danggit. Parang hindi naman siguro pwede si Papa Bits sa danggit. So ito po yung lulutuin natin. Hindi natin uubusin kasi hati-hatiin ko lang naman ito. Mga bali 4 lang na piraso. Hati-hatiin natin 4 na piraso. So di may 16 po kahiwa. Sakto lang po yan. Tapos mayroong 3 na napira para bukas naman. Dagdag doon sa huli ni Christian. So, ayan. Okay po tayo.
tayo para sa hapunan. Magluluto. Magluluto tayo na magluluto. Ito daw ako, Chrislyn. May hunos na rin. Butak, tas dito suluda. Hiwain muna natin yung isda. Matalim yung ano namin ngayon. Kutsilyo kasi bagong hasa. Bagong hasa ni Papa Mitch yung kutsilyo. Hinasa ko niya. Pakuha na si Sansan. Apat na hiwa kada isang isda. Apat ka piraso naman na isda, di bali may 16 kahiwa po. Tipid-tipid lang. Yan. So medyo dumami na po siya. Yan. Tapos hasangan natin. Hasangan. Tapos yung hasang, siyempre, ihahagis natin. Ihahagis natin po. Sa likod. Kasi nandoon si pusa at saka si aso. Nag-aantay sila. Pagkatapos natin routine sa umaga, pang-umaga, hanggang sa tanghalian, ito naman po tayo para sa hapon. Para sa mga baby ko. Unahin ko muna yung paggulay bago po mag-prito. Diretsuhan na po ito. Pagkaluto, kakain, tapos kumain, magliligpit, maghuhugas, tapos maliligo tayo, at saka aakyat na sa taas. Asinan muna natin yung priprituhin natin. Asin-asin. Kala kasi siguro ni aray. Dugo, dumugo. Natusok to tayo. Kala kasi ni Christian walang lutuin na ulam. Kinuha po niya yung nahuli kagabi. Sabi ko mayroon naman po akong lutuin dyan. Ayan, binalik po niya yung isdang danggit. Tapos ito, sabi niya, mamaya na. Kasi meron po siya ditong mga crab pala ito. Crab, ayan. 3 piraso o 4. Ayan, may bibi pa na crab. Tapos, yan, may shield. Shield po yung nasa ilalim. Ayan. Yan po yung huli natin. Tapos, syempre, may toyo pa. Sakto lang. Mag-ano po tayo ng
kamatis. Maghihiwa kasi mabuti na lang yung butane, madali pong makaluto. Yan, maluluto na po yung kanin natin. Ang kaso lang, magastos sa bala. Yung isang bala siguro 3 or 4 na luto lang. Kung madali lang maluto, marami po siyang naluluto, yung isang bala. Siguro nakakaubos po kami ng bala sa isang araw pag tuloy-tuloy yung pagluto. 2 bala po ng butane. Yung bala po ng butane, yung isa is 42. Dito kila Chandria, 42. Pero sa iba, may 45, may 50 po. Butane muna tayo kasi hindi pa kaya yung gas. Butane lang muna. Bawang. Buti na lang bumili po ako kanina ng mga lamas. Kasi kung sila lang po yung nagpupunta ng merkado, kung ano lang po yung binibili nila, halimbawa isda lang. Pupunta dito, problema pa. Mga utos. Bili ka ng sibuyas, bili ka ng bawang. Inasamantala is nandoon naman sa merkado. Kumplito. Tapos alam naman po kung ano po yung lulutuin, tapos ano po yung kakailanganin. Hindi kinukumplito po yung pagbibili. So dito, yung inuutusan naman, hindi nagkaka-dimao. Sabi pa nga dito. Hindi nasusunod yung utos. Kasi, sumusunod naman, kontra gusto. Pupunta ng tindahan, yung inutos, nakakalimutan na. Imbis kamatis, pagpunta dito, pagbalik, sibuyas yung dala. Imbis sibuyas, pagbalik, bawang yung dala. Yun po yung nangyayari. Kaya pag ako yung nagpupunta ng merkado, kumplito talaga yan. Oops. Sounds. Naluluto na yung kanin. Palit natin. Yan. Bigat. Igisa na po tayo para sa gulay. Nandito na si Sansan. Mantika.
Pwede ako matun kuan tubig krislim. Isa ka baso o tun pinakaguti. Tubig ba diri? Ayun ati ng baso. Ay, ito ka ng bugas. Pinukuha ni Kathleen yung takalan ng bigas. Suyo. Medyo sabawan lang po natin yung pakbit natin kasi sabaw yung hinahabol. Takpan. Tira lang tayo ng tuyo para sausawan. Natin yung ginagamit natin para pagkatapos magluto wala tayo ng gasal. Hindi naman tayo sa tubig. Hindi naman tayo nagtitipid masyado kasi meron na tayong sariling sauce. Ano? Tumatawa lang si Ngongo. Lalabas lang din. Ikaw na lang magkuwat na yung tahi. Ikaw. Pinapakuha ko na lang sa kanya yung tahi. Pwede mo alibot? Ha? Lang yung mag-ano ng tahi niya. Sakit? Ha? Sakit pa? Butangin ointment, gihap. Nakaritin baba? Oo, didi, ointment. At ayan, nakaluto na po tayo ng pakbit natin. Siyempre, hinugasan natin yung kawali kasi mag-preprito na po tayo ng isda. Tabunan lang muna natin kasi kahit gabi na mayroon pa ring langaw. Iwan ko sa mga langaw na yan. Meron tayo dito use oil. Pero hindi pa po yan totally use oil kasi malinaw pa po siya. So, dadagdagan natin ng bagong mantika. At syempre, kontra sa tilamsik. Guys, harina. Yung harina ko dito is kunti na lang. Kunti na lang yung harina natin. Dahil gamit ko po siya. Tulad natin ng harina.
Para yung prito natin is hindi lumabad. Yan. Sabihin, lagyan mo na lang kaya ng crispy fry, ganito. Huwag. Kasi iba yung prito na may crispy fry, iba yung prito na natural lang. Inasinan lang. Tapos natin magprito, lutuin natin yung shell at saka crab. Tapos, sunod natin yung tinula kanina na sobra, iinitin. So, di yun, tapos na. Kakakomplito na po tayo para sa hapunan. Para hinanahan lang po tayo na mag-content ng hapunan, routine sa hapunan. Kasi kinakailangan ko po ng malaking earnings. Dahil malaki yung bill namin ngayon. Oh my God. Pati kuryente, uminto. Dumulas. Magdiretso po siya, guys. Ayan, care lang po. Hindi na po siya tuloy. Parang gumagalong. Okay na po siya. Hindi na po tayo nagdadansing prito. Kasi may harina. Thank you po kay Ma'am Delia. Sa tip niya po nalagyan ng harina yung mantika. Bago isa lang yung or ilagay yung isda. So, ayun. Epektibo pala. Lalong-lalo na sa bangus. Yung bangus talaga, guys, kasi lumalaban talaga siya pag priniprito. Kahit saan ka magtago. Talagang ano ka, tatamaan ka ng tilamsik. Minsan sa noo, umaano yung mantika. Pumuputok na po yung ano. Tapos yun lang, may nakapagsabi na pag daw kaliskisan yung bangus pag preprituhin. Pero ganun pa rin. Epektibo naman, medyo epektibo, pero ganun pa rin. May mantika pa rin na pumuputok, lalo-lalo na pag binabaliktad na. Pumuputok talaga siya, yung mantika. Minsan nga yung yung chorizo, nagluto pa ako ng chorizo. Nakalimutan ko kasi tusukin yung chorizo. Yung luto ko na. Luto ko na po siya, guys, chorizo. Ayaw nyo hindi maniwala. Yung chorizo na isa dito sa ko pumutok. Umano po yung chorizo, parang ginawa siya na dito sa noo ko pumutok. Parang sinabi ng chorizo na, ang tanga mo naman na nagluluto. Alam mong tutusukin pa ako para po lumabas yung ko, mantika. Ayun. Sa noo ko pumutok. Buti na lang parang hindi ako napasok. Pero naghilamos ka agad ako.
Kunti lang namula. Ayan. Malinis yung lababo. Tapos tayo magluto, malinis yung lababo. Dito, maraming beses pa ako nagpapalit dyan kasi nababasa talaga. Hanggat matapos akong magluto, nababasa ko yung punas. Yan po siya. Kalmanti lang. Kalmado lang po yung mantika. At ito naman po yung pakbit natin. At malapit na rin maluto yung prito natin. Tapos ayan, mayroon pang 4 na piraso. Yung 4 na pirasong isda, hiniwa-hiwa ng 4 yung isang piraso. So, bali naging 16 piraso po siya. So, magkakasya na po kami yan. Yung natira pa, tapos, paksiwin bukas, tamang-tama, may okra na naman. Tapos, idadagdag doon sa nahuli ni Christian na danggit. Samantala sila nandoon sa taas, nanonood ng TV. Prito po kayo dyan. Tapos, inahanda natin ito kasi initin yung sabaw. Tapos, yung kawali, nilipat natin dito. May gamit rin yung gastong namin kahit walang gas. Kasi, nalalagyan din. Yan. Punas-punas lang po. Para hindi po magkadumi. Tsaka maganda yung prito na yung mantika is nilalagyan mo na ng harina. Kahit yung isda, yung hindi mo lagyan ng harina, mantika lang. Yan, maganda po yung pagkaluto. Maganda po yung pagkaluto ng prito natin. Sakto lang po sa apoy. Hindi sobra. Yan naman yung routine natin para sa hapunan. Nung magpunta nga sila Bustipin dito nung gabi, napagod tayo kasi tayo rin po yung nagluto. Bumili po si Bustipin ng baboy, pinasabaw niya po. Tapos timing naman nila pagdating is nagpriprito din po ako ng isda. So bali yung isda hindi ko na lang inubos prituhin kasi may adala po si Bustipin na baboy. So, sinabawan ko. Tapos, nandito rin si Idmar. So, ngayon, hindi na po makakalaag si Idmar punta dito kasi nandyan na sila Mama Inda. Dumating na po sila. Yan, luto na po yung prito natin. Tapos, kunin natin yung kawali kasi Aray, mainit. Yung sabaw naman yung iinitin natin. Tapos, last na po yung shell at saka crab. Huwag nyo naman pong pansinin ito kasi nagtamad pa akong magbibis. Kasi pag ako maglilinis, nililinisan, tapos ako naggamit. Pag gamit ng iba, wala lang. So, ayun. Huwag yung pansinin naman yung sangkalan ko, guys,
may sabaw na mahihigop. Yung isang bibi ko, lumalakas yung cellphone. Wala talaga. Kaya ano ko na lang dito. Ililipat ko na lang po yung cellphone ko. Lumalakas yung tunog ng cellphone ni Papa Bits. So, ayan, kumulo na po siya. Lagyan natin sa mangkok. Palit natin yung shell. Sabawan ng konti yung shell para po maluto. Hinay-hinay sa bag. Handa ng kapagkainan. Ayan, kumulo ka agad. At luto na rin. I-off na po natin yung butane. So, ayan, natapos na din po tayong magluto. For tonight dinner. Pareho na rin yun. For tonight dinner. Prito, pakbit, at saka shell crab. Okay, mga sunog baga. Kakain na po. Ay, pagwawangya ito. Hati-hati sa bahaw, guys. Yung bahaw, hinahati-hati. Iya. Sarap. Durungan. Sabay. Para yung ulam magkasya. Kaya ano, nangaturog siya? Oo. Nangaturog iya? Oh, nakumat na tayo baw. Ito lagi, nakaturog. Bagong gising si Sia. Ang pagkaturog. Pre na, Kreslin, pre. Yan mo si Sia kasi yan. Bagong gising. Pray mo na, pray. Name Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift which we are about to receive from thy bounty, through Christ, O Lord. Amen. Name Father, Son, Holy Spirit. Amen. Gising! Umaga na. Katapos mong kumain, maliligo ka na. Mapasok ka na. Madak, pagka Ano? 28 daw, waray kami klase. Kay. So, ayan. Kain na naman po tayo, guys. Aray, parang may kumagat. Pakbit. Pakbit. Sabaw? Ano sabaw ka man? Sabaw ka pakbit? Ha? Ito. Sabaw. May dapat isda. May dapa. May dapat isda. Ito. Lawas. Ayaw ito, no? Ayaw ng ulo. Gusto niya katawan ni Bibi Ismiringhoy.
Kayong susugad lang ito. Pag kinuha mo't kulo. Naghihirap siya sa ano? Sa shell. Sansan. Katulog si Sansan. Pagod. At syempre, ayan, tapos na po kaming kumain. Nandito na po yung hugasan. Tapos, gaano po tayo ng pagkain ng mga aso. Yan. Kanin po yung pagkain ng mga aso. Tapos, hindi naubos ni Papa Beach yung sabaw ng tinola. So, ayun po. Yung sabaw ng mga aso. Yan po. Yan po yung pagkain ng mga aso. May gulay din po. Kasi hindi kinain ni Papa Beach yung tinola para sa mga aso na lang. Tapos, syempre, yung buto, hindi natin ipapakain sa maliliit. Syempre, pinipili ko po yan. Kasi ang lakas na pong kumain ng mga itoy. Ganyan po karami. Bali, 4 sila. Ay, hindi pala 5 kasi 3 yung malaki, 2 po yung itoy. Si Brownie, yung anak ni Shera na una, tas si Shera, tas 2 itoy. So, dyan lang po kayo kasi magpapakain muna ako ng aso. So, ayan, last routine po natin. Ang lakas kumain ng mga tuta. Katapos natin ito maghugas is maliligo. Natapos na po tayo sa routine natin dito sa kusina. Ayan, nakapaghugas na po tayo. Malinis na po, maliwalas na po yung kusina namin. At saka, ayan, may bitbit po tayo na tuwalya kasi maliligo na po tayo. Maliligo muna ako, guys. At ayan po, tapos na po tayong maligo. Tapos na po tayong magpaganda. Matutulog na lang, nagpapaganda pa. Tapos na po tayong mag-rejuvenating. Medyo relax lang muna tayo saglit dito bago po tayo umakyat po sa taas. Dahil magpapaplas po tayo kay Chrislyn. Yung haplas po na galing po sa Korea. Yung haplas po na binigay sa akin ni Ate Sonia noon na magbakasyon po kami ng Tacloban is naubos na. Maganda po rin yun. As in, maanghang. Masarap pakiramdaman sa katawan pagkatapos mo maghaplas. Naubos na po. Kasi halos lahat po kami dito is gumagamit. Lalong-lalo na po si Papa Bix. Si Sansan din nagpapamasahe kay Chrislyn dahil nakakaramdam din po siya ng sakit ng katawan, lalong-lalo na po pag tapos na po yung practice nila. Ano po yung mayroon po sa eskwelahan po na activities nila. Pati si Chrislyn nananakit din yung likod. Katapos kong magpa-plus kagabi sa kanya sa likod, pati din po siya nagpa-plus. Pati si Sia nananakit din po yung mga likod nila. Si Sansan naman kasi mahilig nga po siya mahiga po sa sahig. Sinasabihan ko po siya na mag ng karton dahil marami naman po kami dito karton katulad dito or dito sa akin. Maraming patong po yan na karton. Tapos yan, hindi naman po ako dito na hihiga, doon naman sa taas yan. Inano ko lang yung isolator or isolation at saka yung banig.
Tapos may banig naman po kami doon sa taas. Kasi isa, tas may banig din si Sansan na yun po yung ginagamit niya. Kasi ayaw niya po nang humiga sa foam dahil mainit po din sa likod yung foam. So ayun, yung foam na dati na kay Jing pa, sa araw lang ginagamit. Tinatambayan po ni Christian dito sa dati nilang kwarto sa baba. Pag-araw nga dahil lahat kami dito nagtatambay po sa baba dahil nga sa sobrang init po ng panahon, as in super. Siyempre inom tayo ng vitamins natin. Kalimutan ko uminom po kaninang umaga kasi nabibisi po tayo. Tingnan nyo yung nagising yung isa, nakatihayang natutulog, busog na busog, nagising yung isa. Yan, nangungunat pa yung isa, nangungunat. Yan, dyan po sila natutulog. Baka sabihin nyo naman na kawawa naman, dyan natutulog. Huwag po kayong mag-alala kasi sanay po sila dyan. Kahit anong bigay ng higaan nila, talagang ninangat-ngat. Tingnan nyo, tulog na tulog, tulog na tulog at busog. Baka sabihin, ay kawawa, dyan lang po natutulog. Wag po kayong mag-alala kasi sip po sila. Marami nang pong basahan yung binigay ko na higaan. Wala. Talagang ninangat-ngat. Tapos kinukuha nila. So ayun, kampante sila sa simento. Siya, di hayaan. Ang importante is busog sila at safe po. So yan, papatayin na po natin yung i-off pala yung ilaw kasi aakyat na po tayo sa taas. Yan, para lang siyang nandun sa Brimstar. May kula po. Yung katagay niya, yan. Si Mama Walin. Uy, uy, uy. Ba't andyan ka? Hasus, hasus. Ba't dyan ka? Nagpisto. Ha? Nalingkod lanay? Kayang ano ko guys, tingnan nyo yung arinola ko. Magic arinola. Roslyn, may arinola tayo. Yan, ninugasan ko po yan yung isang traskan namin. Tas, yung ang loob po niyan is may sunrocks at saka downy. Yan, tumatawa si kasi nakakatamad bumaba na ihing-ihi ka na, tas maghihintay ka sa magliwanag, masakit sa puson. Tas magkakasakit pa tayo ng bato. Kasi dito sa higaan ko, klaro po yung TV. Kahit nakahiga po ako, nakakapanood po tayo. Ngayon, nandito na tayo sa taas. Yung gagawin ko naman is magla-live po tayo ng pupo dahil hindi pa po ako nag-live. Si Papa Bix, pupis ko na. Ito pala, baka papansin nyo, masabihin niya, ay, ang ano naman po niyan, ang dumi. Tinatapon ko po na yan, dapat. Kaso lang, inaano ni Sia, ginagawa pong laruan. Kasi tingnan nyo naman. Tapos, kinukusli-kusli nila yan. Kaya yan dito po nakalagay kasi sinaway ko po sila dahil nakakadumi po. Marami po akong nawawalis dyan pag umaga na. Kaya po sandal po siya dyan kasi kandidato na po siyang itapon or sunugin. Pero yung ano po dyan, katawan, nagagamit pa. Napunit na kasi, naputol. Parang ganyan. Napunit na po siya. Kasi matagal na po ito. Nilalaro-laro pa yan ni Sia.